Mga Caridon Electronics, ngayon may gagawin akong Samsung na home theater. Papakita ko sa inyo ang problema nito. Biglang ano daw, may pumutok dito. Pumutok ang fuse ng home theater na ito. Ngayon, itesting natin, papakita ko sa inyo. Pinalitan ko na yan ng fuse. Saksak natin dito sa ating fuse valve. Ayan. Saksak natin. Pag umilaw ito, ibig sabihin may short pa ang circuit nito. Ayun o. Umilaw, maliwanag siya. Ibig sabihin may short dito. Hindi natin i-direct sa 220 kasi pag i-direct natin yan sa 220, ang mangyari may sumabog dito. Pumutok ulit ang fuse na pinalit ko dito. Kaya i-check muna natin dito sa ang power supply dito. Alis ko ang screw nito. Papakita ko lang sa inyo ang paggawa. Hanapin ang source. Dito tayo mag-umpisa dito sa primary. Yan o, may short dito sa input pa. Sabihin na natin yan. Dito tayo mag-focus sa power supply dito. Ito may ano siya, varistor, may short dito. I-check muna natin ito. Varaktor yata to. Yan dito may sudugo. Alisin muna natin. Naalis na. I-check natin ang continuity dito sa terminal. Dito sa meron pa rin. So ibig sabihin may short ito, okay to. Yan. Ito dyan. Yan. Yan, wala siyang reading. Ibig sabihin okay pa ito. Dito may short dito sa ano. Yan, sa terminal niya. Pero hindi ito ang short. Hanapin mo natin kung saan ang short nito. Natin i-check itong diode kasi ito ang daanan ng supply. Ito passive naman to, transformer passive. Yan, well, okay yan, walang problema dyan. Dito tayo sa itong diode, itong bridge diode. Check natin to.
Ito na. Ano natin, tandaan natin, ito ang positive. Yan, may nakalagay na plus. Positive. Dito siya. Dito ito. Diyan. Ngayon sukatan natin. So ano natin, i-testing natin ang primary. Wala. Ha? Walang sure dito. Dito sa secondary. Sa positive at negative. Okay. Nag-reverse wala. So, ibig sabihin, okay ito. Okay ang diode na yan. Check muna natin ulit ang kanina. Dito. Nawala ang short. Dito sa secondary. Dito sa secondary. Ang short. Sa secondary dito sa diode. Dadaan pa siya dito sa AC. Dito sa positive at negative. So, ibig sabihin, dito pa ang short sa dito. Balik lang natin to. So, tandaan natin ang positive. Lagay sa positive. Para walang problema. Wala dito ang short. Ibig sabihin nandoon na sa load side na. Kasi ito ang bihira lang naman to mga short ang filter capacitor, pero i-check pa rin natin to. Ito ang regulator dito. Yan. Ito isa ditong dahilan. Dito pala so yan sunog ang resistor dito. Makita natin diyan itong resistor na ito sunog. Yan. So ibig sabihin posible may sira dito, baka ito ang i-testing din muna natin ang regulator dito or ang switching transistor dito. Check muna natin dito. Yun may short dito. Alisin natin para mahanap natin kung saan talaga ang short. Yan. Alisin natin to. Ang kadalasan nito ay MOSFET. Tingnan natin kung ano ang ito, kasi hindi pa ito na tanggal. Hindi pa natin na tingnan kung anong number nito. Alisin natin to. Dahil dito tayo makasukat ng short. So naalis na. Natanggal na natin. Sukatan natin dito. Balikan natin ang kanina, yung may short. Balikan natin dito. Yan, nawala ang short dito sa terminal ng bridge diode. Yan, wala ng short. Positive at negative ng diode. Yan, normal yan. Pag reverse, wala. Yan, reverse, walang reading. Pag forward, meron. So, ibig sabihin, okay ito. Wala nang short dito. So, ibig sabihin, ito ang pinaka-short. Yan Tingnan natin kung anong number nito. Medyo malabo lang siya. Pati tayo ng gamitan natin ng microscope para maayos tingnan para malaki, kasi medyo malabo na ang
Malabo ng mata ko. Ha? Yan o. Yan ang number. Yan. 8M 8NM80 9L 8NM80. Yan ang numero, yung number ng mosquito. Hanap po tayo ng pampalit ito. Hanap tayo ng pamalit kasi medyo hindi din to common dito sa hanapan natin kung may kapareho ba. Yan ang resistor na sunog. Alisan natin yan. Alisin natin yung resistor. Yan o. Wala na, hindi na makita ang kulay niya. Ang makita natin, ito na lang ang brown at saka black ang sunod. Pero dito sa sunod na pangatlong color band, hindi na natin kung ano yan. Lagyan na natin ito ng palitan na natin ng 10 ohms kasi ito brown at saka black. Lagyan na natin ng 10 ohms dito. Hindi din natin ito alam kung nung bagyo kaya nito. Maghanap lang tayo ng 10 ohms. Ito, palitan natin yan ng 10 ohms. Ang ginawa ko, wala akong pampalit dito kasi medyo mataas ang voltahe, 800 volts. Ang available ko ngayon dito 650 volts lang at 7 amperes at ito din. Kaya ang ginawa ko, palitan ko na lang ng itong 4 wires na lang, 4 wires module ang ipalit ko dito na. Ito ilagay ko pa ito dito. Yan. Ito lang nakabit natin ang 4 wire module. Ngayon idaan pa rin natin dito sa fuse valve para malaman natin kung walang short. Saksak natin. Yan, hindi siya umilaw, ibig sabihin wala nang short. Ngayon magsukat tayo dito sa output. Ito na to, 4 wire ang ginamit natin. Sukatan natin ito ng voltahe kung may output na ba. Yan may 10 volts, 10.3 volts. Ibig sabihin gumana na ang 4 wires. Ikabit natin doon sa niya. Subukan natin. Okay. Bilisin natin dito. Ngayon balik natin dito sa niya. Hindi pa ito na kasi testing muna bago natin i-final, i-testing muna natin para sure lang. Lagyan lang natin dito lang delikado kasi baka mag short circuit dito sa metal parts, kaya ingat lang tayo dito. Balik muna natin ang ilang screw lang para makabit din ang ground sa chassis. Ito na ang ginamit natin kasi wala tayong available na parts. Ngayon, i-testing natin ito. Balik na natin. Yan. Yan na. Testing
natin ang op, dito natin ilagay para hindi mag short circuit. Testingan natin kung gumana na ang flare. Yun, saksak. Yan na. Ayun, no? Kita nyo? Gumana na siya, oh. Yan. Nakita na natin ang auxiliary EOX. Yan. So, ibig sabihin, okay siya sa 4 wires. Power supply lang ang problema niya. Okay, hanggang dito lang ang video natin para hindi masyadong humaba. Kasi okay naman to, makita naman natin dito. Yan, USB, yan. Gumana na siya. Okay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Redon Electronics. Sana sa susunod baybayan ninyo ang mga video ko at mag-subscribe kayo ng video ko. Yan, oh. Gumana na. Yan, nag-loading na siya. Ayun, oh. Yan. Okay. Thanks for watching. Bye-bye. Kasi kali yan, di pa obra ba?